the Holy Bible. Reading Plan, 9th Day, Tagalog Version, Genesis chapter 24 to 25, Psalms chapter 4, and Mark chapter 9. Genesis chapter 24. Asawa para kay Isaac. Ika-24 na kabanata. Matandang-matanda na si Abraham, at pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Isang araw, kinausap niya ang tagapamahalang alipin niya na nag-aasikaso ng lahat ng ari-arian niya. Ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hita ko, at sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan at ng lupa, na hindi ka pipili ng taga rito sa Kanaan, na kasama nating naninirahan dito, para mapangasawa ng anak kong si Isaac. Pumunta ka sa lugar na pinanggalingan ko, at doon ka pumili ng babaeng mapapangasawa ng anak kong si Isaac na mula sa mga kamag-anak ko. Pero nagtanong ang alipin, paano po kung ayaw sumama ng babae sa lugar na ito? Dadalhin ko na lang po ba si Isaac doon? Sumagot si Abraham, huwag mong dalhin si Isaac doon. Dinala ako rito ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, mula sa sambahayan ng aking ama, sa lugar kung saan ako isinilang. At sumumpa siya na ibibigay niya ang lupaing ito ng Kanaan sa mga lahi ko. Kaya lumakad ka, dahil magpapadala ang Panginoon ng anghel niya na sasama sa iyo, para makakita ka roon ng mapapangasawa ng anak ko. Kapag hindi sumama sa iyo ang babae, wala kang pananagutan sa pagsumpa mong ito sa akin. Pero huwag mong dadalhin doon ang anak ko. Kaya inilagay ng alipin ang kamay niya sa pagitan ng dalawang hita ni Abraham na kanyang amo. At sumumpa siya na susundin ang iniutos sa kanya. Pagkatapos, kumuha ang alipin ng 10 kamelyo at mga mamahaling regalo mula sa amo niyang si Abraham. Lumakad siya agad papunta sa Aram Naharaim, ang bayan na tinitirhan ni Nahor. Pagdating ng alipin sa bayan, pinaluhod niya ang mga kamelyo malapit sa balon sa labas ng bayan. Dapit hapon noon at oras na ng pag-igib ng mga kababaihan. Nanalangin ang alipin, Panginoon, Diyos ng amo kong si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito at ipakita niyo ang kabutihan ninyo sa aking amo. Nakatayo po ako sa tabi ng balon habang umiigib ang mga babae sa bayan na ito. Kung hihingi po ako ng tubig na nasa banga ng isang dalaga, at pumayag siyang painumin ako pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili ninyong maging asawa ng lingkod ninyong si Isaac. Sa ganito ko po malalaman ang pagpapakita niyo ng inyong kabutihan sa amo kong si Abraham. Hindi pa siya natatapos sa pananalangin, dumating si Rebeka na may pasan-pasan na banga sa balikat niya. Si Rebeka ay anak ni Betuel, na anak ni Nahor at Milka. Si Nahor ay kapatid ni Abraham. Magandang dalaga si Rebeka at birhen pa. Bumaba siya papunta sa balon at nilagyan niya ng tubig ang kanyang banga. Pagkatapos, umakyat siya para umuwi. Nagmamadali ang alipin sa pagsalubong sa kanya at sinabi, pwede mo ba akong painumin sa banga mo kahit kaunti lang? Sumagot si Rebeka, sige Ginoo, uminom ka. Mula sa balikat niya, ibinaba niya agad ang banga at hinawakan ito habang umiinom ang alipin. Pagkatapos niyang painumin ang alipin, sinabi niya, iigib naman ako para sa mga kamelyo mo hanggang sa makainom silang lahat. Dali-dali niyang ibinuhos ang tubig sa inuman ng mga hayop at bumalik siya sa balon para muling umigib. At patuloy siya sa pag-igib hanggang sa makainom ang lahat ng kamelyo. Habang nakamasid ang alipin kay Rebeka, iniisip niya kung iyon na ang sagot ng Panginoon sa panalangin niya sa pagpunta niya sa lugar na iyon. Pagkatapos uminom ng mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang gintong singsing na ang bigat ay 6 na gramo. Inilabas din niya ang 2 pulseras na ginto na ang bigat ay mga 120 gramo. At ibinigay niya ito kay Rebeka. Pagkatapos nagtanong siya kay Rebeka, kanino kang anak? May lugar pa ba sa inyo na maaari naming matulugan ngayong gabi? Sumagot si Rebeka, anak ako ni Betuel, na anak na lalaki ni Nahor at Milka.
may matutulugan kayo roon sa amin, at marami ring dayami at pagkain para sa mga kamelyo ninyo. Yumukod agad ang alipin, at sumamba sa Diyos. Sinabi niya, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking amo na si Abraham. Ipinakita niya ang kanyang kabutihan sa aking amo. Ako mismo ay ginabayan niya sa pagpunta ko sa mga kamag-anak ng aking amo." Patakbong umuwi si Rebeka sa bahay ng kanyang ina at sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari. Ang kapatid niyang si Laban ay naroon din na nakikinig sa sinasabi niya tungkol sa binanggit ng tao sa kanya. Nakita ni Laban ang singsing at pulseras na suot-suot ni Rebeka. Kaya tumakbo siya papunta sa balon at pumunta sa taong sinasabi ni Rebeka. Naroon pa rin ang lalaki na nakatayo malapit sa balon sa tabi ng mga kamelyo. Sinabi ni Laban sa kanya, "Ikaw pala ang taong pinagpala ng Panginoon. Bakit pa kayo nakatayo lang diyan? Halika sa bahay, dahil inihanda ko na ang silid para sa iyo at ang lugar para sa mga kamelyo mo." Sumama ang alipin kay Laban. Pagdating nila sa bahay, ibinaba ni Laban ang mga karga ng mga kamelyo at binigyan niya agad ang mga kamelyo ng dayami at pagkain. Dinalhan din niya ng tubig ang alipin at ang mga kasama nito para makapaghugas sila ng paa. Nang mabigyan na sila ng pagkain, sinabi ng alipin, "Hindi ako kakain hanggat hindi ko pa nasasabi ang pakay ko sa pagpunta ko rito." Sumagot si Laban, "Sige, sabihin mo sa amin." Sinabi niya, "Alipin ako ni Abraham. Pinagpala ng Panginoon ang aking amo at napakayaman na niya ngayon. Binigyan siya ng Panginoon ng maraming tupa, kambing, baka, kamelyo, asno, pilak, ginto, at mga aliping lalaki at babae. Kahit matanda na ang asawa niyang si Sarah, nagkaanak pa rin siya. At ang anak nilang lalaki ang siyang magmamana ng lahat ng ari-arian niya. Pinasumpa ako ng aking amo para tuparin ko ang kanyang utos. Sinabi niya, huwag kang pipili ng mapapangasawa ng anak ko rito sa mga taga-Kanaan, na ang lupain ay ang tinitirhan natin ngayon. Pumunta ka sa tahanan ng aking ama, at doon ka pumili ng mapapangasawa ng anak ko, mula sa aking mga kamag-anak. Pero nagtanong ako, paano po kung hindi sumama ang babae sa akin? Sumagot siya, ang Panginoon na sinusunod ko ay magpapadala ng anghel niya para samahan ka na mamagitan sa anak ko. Makakakita ka ng mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak sa sambahayan ng aking ama. Kung doon ka pupunta sa mga kamag-anak ko, hindi darating sa iyo ang kasamaang sinasabi ko na mangyayari kung hindi mo tutuparin ang ating sumpaan kahit hindi nila pasamahin ang babae sa iyo. Kaya pagdating ko kanina sa balon, nanalangin ako. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng aking amo na si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito, at ipakita niyo po ang inyong kabutihan sa aking amo. Ngayon po nakatayo ako rito sa tabi ng balon. Kung may darating po na dalagang iigib ng tubig, hihingi ako ng kaunting tubig sa kanyang banga. Kung papayag po siya na painumin ako pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili niyo na maging asawa ng anak ng aking amo. Hindi pa nga ako natatapos sa aking pananalangin, dumating si Rebeka na may pasan-pasan na banga sa kanyang balikat. Bumaba siya papunta sa balon at umigib. Sinabi ko sa kanya, pwede mo ba akong painumin? Ibinaba niya agad ang banga mula sa kanyang balikat at sinabi, sige, uminom ka at paiinumin ko rin ang mga kamelyo mo. Kaya uminom ako at pinainom din niya ang mga kamelyo ko. Pagkatapos tinanong ko siya kung kanino siyang anak. Sumagot siya, kay Betuel na anak na lalaki ni Nahor at Milka. At nilagyan ko ng singsing ang ilong niya at sinuotan ng mga pulseras ang kanyang braso. Yumukod ako agad at sumamba sa Panginoon. Nagpuri ako sa Panginoon, ang Diyos ng amo kong si Abraham. Siya ang gumagabay sa akin sa tamang lugar, kung saan nakita ko ang anak ng kamag-anak ng aking amo para maging asawa ng kanyang anak. Ngayon gusto kong malaman kung ibibigay niyo na maging asawa ni Isaac si Rebeka bilang pagpapakita ng kabutihan niyo sa aking amo. Sabihin niyo na po agad para malaman ko rin kung ano ang gagawin ko.
Sumagot sina Laban at Betuel, "Dahil ito ay kalooban ng Panginoon, wala na kaming masasabi. Narito si Rebeka, isama mo siya sa iyong pag-uwi para maging asawa ng anak ng iyong amo, ayon sa sinabi ng Panginoon." Pagkarinig noon ng alipin, yumukod siya at sumamba sa Diyos. Inilabas niya agad ang dala niyang mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit, at ibinigay kay Rebeka. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid at ang ina ni Rebeka. Pagkatapos kumain ang alipin at ang mga kasama niya. Doon sila natulog ng gabing iyon. Paggising nila kinaumagahan, sinabi ng alipin, "Uuwi na ako sa amo ko." Pero sumagot ang kapatid at ang ina ni Rebeka, "Panatilihin niyo muna rito si Rebeka sa amin, kahit 10 araw. Pagkatapos ay makakaalis na kayo." Pero sinabi ng alipin, "Huwag niyo naman akong pagtagalin dito. Namagitan na ang Panginoon sa pakay ko sa pagpunta rito. Kaya pabalikin niyo na ako sa amo ko." Sumagot sila, "Tawagin muna natin si Rebeka at tanungin kung ano ang pasya niya." Kaya tinawag nila si Rebeka at tinanong, "Gusto mo bang sumama sa kanya ngayon?" Sumagot si Rebeka, "Oo, sasama ako." Kaya ipinasama nila si Rebeka pati ang tagapag-alaga niya sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Binasbasan nila si Rebeka sa kanyang pag-alis. Sinabi nila, "Kapatid, naway manggaling sa iyo ang maraming lahi. Naway talunin ng mga lahi mo ang kanilang mga kaaway." Nang handa na ang lahat, sumakay si Rebeka at ang mga aliping babae niya sa mga kamelyo, at sumunod sila sa alipin ni Abraham. Ngayon, si Isaac ay nakatira sa Negev at kararating lang galing sa Beer Lahai-Roi. Isang araw, nang magtatakip silim na, lumabas si Isaac at naglakad-lakad sa kanilang bukiring. May nakita siyang mga kamelyo na papalapit. Nang makita ni Rebeka si Isaac, bumaba siya sa kanyang kamelyo at nagtanong sa alipin ni Abraham, "Sino ang taong iyon na naglalakad sa bukid papalapit sa atin?" Sumagot ang alipin, "Siya ang aking amo na si Isaac." Kaya tinakpan ni Rebeka ang kanyang mukha ng belo. Sinabi ng alipin kay Isaac ang lahat ng ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebeka sa toldang tinitirahan noon ng kanyang inang si Sarah. Naging asawa niya si Rebeka at mahal na mahal niya ito. Kaya naibsan ang kalungkutan ni Isaac na dulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Genesis chapter 25. Ang iba pang mga lahi ni Abraham. 25 kabanata. Nag-asawa ulit si Abraham at ang pangalan ng asawa niya ay Ketura. Ang mga anak nila ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Isbak, at Shua. Si Jokshan ang ama ni Sheba at Dedan. Ang mga lahi ni Dedan ay ang mga Asureo, Letuseo, at Leumeo. Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Efa, Efer, Hanok, Abida, at Eldaa. Silang lahat ang mga lahi ni Ketura. Bago namatay si Abraham, iniwan niya ang lahat ng ari-arian niya kay Isaac. Pero binigyan niya ng mga regalo ang iba niyang mga anak sa iba niyang mga asawa, at pinapunta sa silangan para ihiwalay sa anak niyang si Isaac. Ang pagkamatay at paglilibing kay Abraham. Nabuhay si Abraham ng 175 taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Isaac at Ismael doon sa kuweba sa Macpela sa silangan ng Mamre, sa bukid na dating pagmamay-ari ni Ephron na anak ni Sohar na Heteo. Ang bukid na iyon ay binili ni Abraham sa harapan ng mga Heteo. Doon inilibing si Abraham at ang asawa niyang si Sarah. Pagkatapos mamatay ni Abraham, binasbasan ng Diyos si Isaac at doon siya nanirahan sa Beer Lahai-Roi. Ang mga angkan ni Ismael. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar na Ehipsyo na alipin ni Sarah. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael mula sa pinakamatanda, Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma,
Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis, at Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael at naging pinuno ng 12 niyang angkan. Ang mga pangalan nila ay ang ipinangalan sa iba't ibang lugar na kanilang tinitirhan. Nabuhay si Ishmael ng 137 taon. Namatay siya at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Tumira ang mga angkan niya sa mga lugar na galing sa Havila hanggang sa Shur, sa silangan ng Ehipto na papunta sa Assyria. Kinalaban nila ang lahat ng kamag-anak nila na mga lahi ni Isaac. Ipinanganak sina Esau at Jacob. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaac na anak ni Abraham. Si Isaac ay 40 taong gulang nang napangasawa niya si Rebeka na anak ni Betuel na Arameo na taga Padan Aram. Si Rebeka ay kapatid ni Laban na Arameo rin. Dahil baog si Rebeka, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya. Kaya nagbuntis si Rebeka. Naramdaman niya na nagtutulakan ang kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebeka, "Kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako." Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, "Manggagaling sa 2 sanggol na nasa tiyan mo ang 2 bansa, 2 grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa'y magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid." Nang nanganak na si Rebeka, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon, kaya pinangalanan nila siyang Esau. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid, kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Si Isaac ay 60 taong gulang nang manganak si Rebeka ng kambal. Ibinenta ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. Nang lumaki na ang 2 sanggol, naging maliksing mga ngaso si Esau at palagi lang siya sa bukid, habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda. Mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau. Pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebeka. Isang araw habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom na gutom. Sinabi niya kay Jacob, "Pakiusap, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na ako." Kaya tinatawag din si Esau na Edom. Pero sumagot si Jacob, "Bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay." Sinabi ni Esau, "Sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na iyan kung mamamatay din lang ako sa gutom?" Sumagot si Jacob, "Kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin." Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Binigyan agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis siya agad. Dahil sa ginawang iyon ni Esau, binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay. The Book of Psalms, Chapter 4. Ika-4 na kabanata. Panalangin sa gabi. O Diyos na aking tagapagtanggol, sagutin niyo po ako kapag ako'y tumatawag sa inyo. Hindi ba noon tinulungan niyo ako nang ako'y nasa kagipitan? Kaya ngayon maawa kayo sa akin at pakinggan ang dalangin ko. Kayong mga kumakalaban sa akin, kailan kayo titigil sa inyong paninirang puri sa akin? Hanggang kailan ninyo iibigin ang mga bagay na walang kabuluhan at magpapatuloy sa kasinungalingan? Dapat ninyong malaman na ibinukod ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili. Kaya kung tatawag ako sa Panginoon, pakikinggan niya ako. Kapag kayo'y nagagalit, huwag kayong magkakasala. Habang nakahiga kayo sa inyong higaan, tumahimik kayo at magbulay-bulay. Magtiwala kayo sa Panginoon at mag-alay sa Kanya ng tamang mga handog. Marami ang nagsasabi, "Sino ang magpapala sa amin? Panginoon, kaawaan niyo po kami.
Pinaliligayan niyo ako, higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa, dahil binabantayan niyo ako, o Panginoon. The Book of Mark chapter 9. Ikasyam na kabanata. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ang paghahari ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan." Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Sila lang ang naroon. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Naging puting-puti ang damit niya at nakakasilaw tingnan. Wala sino man dito sa mundo na makakapagpaputi ng katulad noon. At nakita nila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabutit narito po kami. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa po para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Ito ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin, sapagkat sila ay takot na takot. Pagkatapos, tinakpan sila ng ulap, at may narinig silang tining mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Tumingin sila agad sa paligid, pero wala nang ibang naroon, kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila sa bundok, pinagbilinan sila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang nakita ninyo, hanggat ako na anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay." Kaya hindi nila sinabi kahit kanino ang pangyayaring iyon, pero pinag-usapan nila kung ano ang ibig niyang sabihin sa muling pagkabuhay. Nagtanong sila kay Jesus, "Bakit sinasabi po ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo?" Sumagot siya sa kanila, "Totoo iyan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ko sa inyo, dumating na si Elias at ginawa ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanya, ayon na rin sa isinulat tungkol sa kanya. Ngunit bakit nasusulat din na ako na anak ng tao ay magtitiis ng maraming hirap at itatakwil ng mga tao?" Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Pagdating ni na Jesus sa kinaroroonan ng iba pa niyang mga tagasunod na naiwan, nakita nila na maraming tao ang nagtitipon doon. Naroon din ang ilang tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa mga tagasunod ni Jesus. Nabigla ang mga tao nang makita nila si Jesus at patakbo silang lumapit at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Ano ang pinagtatalunan ninyo?" May isang lalaki roon na sumagot, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang anak kong lalaki dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu at hindi na makapagsalita. Kapag sinasaniban siya ng masamang espiritu, natutumba siya, bumubula ang bibig, nagngangalit ang mga ngipin, at pagkatapos ay naninigas ang katawan niya. Nakiusap ako sa mga tagasunod niyo na palayasin ang masamang espiritu, pero hindi po nila kaya." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata." Kaya dinala nila ang bata kay Jesus. Pero nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata, itinumba at pinagulong-gulong sa lupa na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, "Kailan pa siya nagkaganyan?" Sumagot ang ama, "Mula pa po sa pagkabata. Madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami." Sinagot siya ni Jesus, "Bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin." Sumagot agad ang ama ng bata, "Sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko." Nang makita ni Jesus na dumarami ang taong paparating sa kanya, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi,
Ikaw na espiritong nagpapapipi at nagpapabingi sa batang ito. Inuutusan kitang lumabas sa kanya at huwag ka nang babalik sa kanya. Sumigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Naging parang patay ang bata, kaya sinabi ng karamihan, patay na siya. Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at itinayo, at tumayo ang bata. Nang pumasok na sina Jesus sa bahay na tinutuluyan nila, tinanong siya ng mga tagasunod niya nang sila-sila lang, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Sinagot sila ni Jesus, ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin. Ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Umalis sila sa lugar na iyon at dumaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao na naroon siya dahil tinuturuan niya ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, ako na anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin. Papatayin nila ako, ngunit muli akong mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niya at natakot naman silang magtanong sa kanya, sino ang pinakadakila? Dumating sila sa Capernaum at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan? Hindi sila sumagot, dahil ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya umupo si Jesus at tinawag ang 12 apostol at sinabi sa kanila, ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat. Kumuha si Jesus ng isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalaw niya ito at sinabi sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin. Kakampi natin ang hindi laban sa atin. Sinabi ni Juan kay Jesus, Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Pero sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan. Dahil walang sino mang gumagawa ng himala sa aking pangalan ang magsasalita ng masama laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang magbigay sa inyo ng kahit isang basong tubig dahil kayo ay kay Kristo, ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Mga dahilan ng pagkakasala. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa lieg ng gilingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa 2 ang kamay mo, pero sa impyerno ka naman mapupunta, kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang paa mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa 2 ang paa mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos, kaysa sa 2 ang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ang mga uod doon ay hindi namamatay, at ang apoy ay hindi rin namamatay. Sapagkat ang lahat ay aasinan sa apoy, mabuti ang asin, pero kung mawalan ng lasa, wala nang magagawa upang ibalik ang lasa nito. Dapat maging tulad kayo sa asin na nakakatulong sa tao. Tulungan ninyo ang isa't isa upang maging mapayapa ang pagsasamahan ninyo. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and share. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there.